Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guardia ng nail cutter. And pinupit namin yung kanyang kuko. And then, he spent time yung para hindi siya, dili siya hait. So, ang ganyan na Alvin. Para siya na-file. Oh, yes. Spend time na i-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rene-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nagsera baby. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung para siyang nag-ultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano? Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers
Oo, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Oo. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then yun lang ang na-discuss namin. And one other Dabawenyo na namatay na binanggit din, diniscuss namin. And then of course yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, diniscuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita kita tayo? Tomorrow, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is alas 2. 2 o'clock. 2 to 3:30. 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ako? July 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Ay, nandito pala si Attorney Mans. Hi, Attorney Mans. Join us, Attorney Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. So nakapasok po si Attorney Mans. Oo, kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh na yun. So, I think si Manasseh yung... Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status nun? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators?
Well, siguro marami sa ating mga kababayan ang naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan nyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi ninyo, or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public.